as of 1 a.m. po, no, huling nakita ang sentro ng mata ng bagyong Uwan. Nasa 370 kilometros silangan ng Virac sa lalawigan naman ng Catanduanes. Lumakas pa rin po ito, nasa 165 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nasa 205 kilometers per hour. At mabilis pa rin itong kumikilos, no, pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis naman na 35 kilometers per hour. At dahil nga po sa mabilis nitong pagkilos, posible pong mamayang gabi na tatama sa kalupaan ng Isabela Aurora area ang bagyong Juan. Makikita rin po natin dito sa ating latest satellite images na malawak po yung bagyo at inaasahan natin maapektuhan nito ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na sa lugar kung saan dadaan yung sentro ng mata ng bagyong Juan. Narito po yung ating latest na track ng bagyong Juan. Makikita po natin na may posibilidad pa rin na tumama po yung lalong-lalo na yung gilid ng mata ng bagyo. Ito po yung pinakamalakas na bahagi ng bagyo sa may bahagi ng Catanduanes. Posible po ito ngayong umaga. No? Pinakamalapit po sa area ng Bicol, particular na sa may silangang bahagi, ang bagyo po ngayong umaga. Posible po bago magtanghali ito. Kaya po yung posibilidad na tumama sa kalupaan ng Catanduanes, yung sentro ng bagyo, hindi po natin i-rule out. Posible po itong mangyari. At nakikita din po natin na posible po, no, na ngayong gabi na tatama sa kalupaan ng Aurora Isabela yung sentro ng mata ng bagyo. Pero bago pa po tumama yung mata ng bagyo, ay mararanasan na po, no, sa malaking bahagi ng Luzon ang mga pag-ulan at mga malalakas na hangin na dala ng bagyong Juan. Makikita rin natin dito na by tomorrow morning, araw ng Lunes, ay nasa may West Philippine Sea na po ito, habang posibleng lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility araw ng Martes. Posible po Martes ng tanghali. Makikita din natin, no, posible pa rin itong ulit pumasok ng PAR, pero po dito na po sa may bahagi ng Taiwan, at by Thursday po ay muli lalabas ito ng PAR bilang isang tropical depression. So maaari itong tumama sa bahagi ng Taiwan araw po ng Miyerkules. Narito naman yung mga lugar kung saan nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Ito po yung pinakamataas natin na babala ngayon. Signal number 4 sa southeastern portion ng Camarines Norte, sa silangang bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay. Signal number 3 naman sa central and southern portions ng Isabela, Quirino, eastern and southern portion ng Nueva Vizcaya, lalawigan ng Aurora, silangan at gitnang bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan, silangang bahagi ng Pampanga. Signal number 3 na rin po ang Metro Manila. Ganyan din po sa Quezon, kasama Polillo Islands, Laguna, Rizal, eastern portion ng Batangas, eastern portion ng Cavite, nalalabing bahagi ng Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Albay, Sorsogon, Icao at Burias Islands. Signal number 2 naman po sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Isabela, rest of Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, nalabing bahagi ng Nueva Ecija, Tarlac, rest of Pampanga, Zambales, sa lalawigan ng Bataan, rest of Cavite, rest of Batangas, Marinduque, northern and eastern portion ng Romblon, northern and central portion ng Oriental Mindoro, northern portion ng Occidental Mindoro kasama yung Lupang Islands, at sa mainland Masbate. Habang signal number 1 naman sa Batanes, Babuyan Islands, rest of Romblon, rest of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Calamian Islands at Puyo Islands. So yung mga lugar po kung saan nakataas yung ating tropical cyclone wind signal, lalong-lalo na yung number 4 and number 3, ay mag-ingat po, no, dahil nga sa potensyal na mga posibilidad ng malalakas na mga hangin na dala ng bagyo. Inuulit ko po, no, magsisimula pong maranasan lalo na dito sa mainland zone yung mga pagbugso ng hangin mamaya po posible after lunch, no, bandang tanghali hanggang hapon. Pinaka-crucial po ay mamayang hapon hanggang bukas ng umaga. Dahil tatawid po sa kalupaan ng Luzon, particular sa Northern Central Luzon, ang sentro ng mata ng bagyong Uwan, simula po mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Yun po yung pinaka-delikadong panahon po. Sana sa mga sandaling ito ay nakaalis na po tayo sa mga delikadong lugar, mga gaya po ng malapit sa karagat, malapit sa mga paypay dagat, o sa mga bahaing. Samantala, posible pa rin
na umabot ng hanggang super typhoon, ibig sabihin po nun, posibleng magtaas po tayo hanggang signal number 5, partikular na kung saan tatama yung sentro ng mata ng bagyo. Sa mga lugar naman na wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal, posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin. Ngayong araw sa Palawan, Visayas at Mindanao. Bukas, posible pa rin malaking bahagi ng Luzon at Visayas, habang sa Martes, malaking bahagi pa rin ng Luzon ay maaaring makaranas sa mga pagbugso ng hangin na dala ng bagyong uwan kahit po wala pa pong or walang nakataas sa tropical cyclone wind signal. Ito naman po yung ating inaasahan na mga malalakas na mga pag-ulan na dala ng bagyo. Makikita po natin, makararanas na po or nakararanas na ng malalakas na mga pag-ulan. Malaking bahagi po ng Bicol region at Eastern Visayas, particular na sa may Samar Island, no, malalakas ang mga pag-ulan. So, ibig sabihin po nito, ito yung mga lugar na pwedeng makaranas sa mga flash floods and landslides. At magpapatuloy po ito sa mga bukas, pinaka-crucial po mamayang gabi hanggang bukas, magiging napaka-maulan sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. Mag-ingat po, no, lalong-lalo na yung mga bahaing lugar, yung mababang lugar, yung malapit po sa ilog, dahil posible nga na umapaw yung mga ilog po natin kapag po nagtuloy-tuloy itong malalakas sa mga pag-ulan na magpapatuloy, no, mula ngayong araw hanggang bukas, araw naman ng Lunes. Pagdating po ng Lunes hanggang Martes, may mga pag-ulan pa rin mararanasan sa Ilocos Region hanggang Benguet at sa may Zambales. Samantala po, meron po rin po tayong storm surge warning hanggang 3 metrong taas ang alon ng mararanasan, particular na dito sa mga coastal areas po, no, sa mga baybay dagat po ng Eastern Luzon at maging dito sa may baybay dagat po ng western section ng Luzon. Dahil po dito nga dadaan yung bagyo hanggang mahigit 3 metrong taas ng daluyong. Daluyong po ito yung storm surge. Ito po yung mas mataas kaysa sa normal na mga pag-alon ng karagatan, particular na nga dito sa mga baybay dagat, more than 3 meters po sa Bicol region, Albay, maging sa Aurora, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Isabela, La Union, Pangasinan, Quezon at Sorsogon. Hanggang 3 metro naman sa Cagayan, Camarines Sur, Ilocos Sur, Northern Samar, Pangasinan, Quezon, Zambales, habang hanggang 2 metro naman ang taas ng mga daluyong sa Bataan, Bulacan, Cavite, Eastern Samar, Ilocos Norte, Metro Manila, particular na sa may Manila Bay po, no? Pampanga, Dinagat Island, Surigao del Norte at Batangas. So mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nakatira sa mga baybay dagat, sa mga coastal areas. Sana ho sa mga sandaling ito, kung lalo't lang kung nakita po ninyo na nasa may nakataas po na storm surge warning sa inyong lugar, mainam po na lumayo na po kayo sa may baybay dagat para makaiwas sa mga banta ng mga daluyo. Narito naman po yung ating mga gale warning at ang ating gale warning po particular na sa mga baybayin ng Luzon. Halos buong Luzon po ito at saka dito sa may area ng lalo na sa may Bicol region, eastern section po ng Northern Central Luzon at maging dito sa may Eastern Visayas. So inaasahan po natin na matalaking alon ng karagatan kaya may bawal na pong pumalaot ang mga sasakyang pandagat at mga bangka. Pagpalaot po ng maliliit na mga bangka sa mga nabanggit po ng mga karagatan ng ating bansa.